Okay, so this is a makeup tutorial for someone with zero knowledge about makeup application. Itong ituturo ko ngayon sa inyo yung pinaka-basic sa lahat. Ayokong maging masyadong technical dito kasi nga zero knowledge daw sa makeup, as in zero knowledge. So, dun natin ibasa yon. So, pinakauna na kailangan nyong gawin bago pa kayo mag-makeup ay skin prep or yung skincare nyo. Kahit na anong skin type mo, sensitive, dry, normal, combination, oily skin type, wag na wag nyong i-skip ang moisturizer. Kailangan nyo lang hanapin kung ano yung tama para sa skin type nyo, okay? So ako, nakapag-apply na ako kanina ng toner ko, ng serum ko, ng moisturizer ko. Next is sunscreen. Actually, ang sunscreen ay part ng skincare or skin prep. Tapos, pag nalagay nyo na yung sunscreen nyo, ito, para sa akin, optional to eh. Pwede na kayo maglagay ng primer. Ang ginagawa kasi ng primer, siya yung nag-a-act na parang barrier. So, skincare, primer, and then makeup. Tapos, nakakatulong din siya na mapatagal yung makeup nyo at nakakatulong din ang primer para mas maganda yung kapit ng makeup nyo. And usually, hindi din ako nagpa-primer kasi yung sunscreen na ginagamit ko, usually sila na yung ginagawa kong primer. So today, I'm just going to use this Clutch Flame D&D sunscreen. Ako gustong-gusto ko yung mga, medyo marami pala yung nalagay ko. Ako gustong-gusto ko yung medyo mga hydrating and moisturizing sunscreen na. Kasi nga, kapag ganun yung mga sunscreen na ginagamit ko, maganda yung kapit ng makeup. Tandaan nyo na kapag well-hydrated at well-moisturized ang skin nyo, maganda ang lapat at kapit ng makeup nyo. Kaya wag na wag nyong i-skip yung skin prep nyo. Nakikita nyo tong finish ng sunscreen na to, may pagka-dewy siya, may pagka-glowy siya, hindi siya oily, okay? Hindi siya greasy, pwede rin to sa mga oily skin. So, pagka natapos na kayo maglagay ng sunscreen nyo, ng primer nyo, pwede na tayong mag-foundation. Merong iba't ibang klase ng foundation, merong liquid, merong cream, and meron din namang powder foundation. Kung gusto nyo yung mas may coverage talaga, dun kayo sa liquid or sa cream. Ngayon, ang advice ko sa inyo, kung wala naman kayong masyadong tatakpan sa mukha nyo, pwedeng mag-powder foundation na lang din kayo, especially kung oily skin kayo. Pero kung gusto nyo gumamit ng mga liquid or cream foundation, go lang, hanapin nyo lang yung tama para sa skin type nyo. At gusto kong tandaan ninyo na ang pag-makeup or paghahanap ng products or ng makeup products ay trial and error yan, okay? Hanggang mahanap nyo kung ano yung perfect na product para sa inyo. Ngayon, gaya na nabanggit ko sa inyo kanina, kung maganda naman yung skin nyo, kung wala kayong masyadong tatakpan, kahit na-skip nyo ng foundation, mag-concealer na lang kayo. Or vice versa, kahit foundation na lang or wala ng concealer. Pero of course, papakita ko na lang din sa inyo yung step by step na gamit lahat ng to. So today, gagamit ako ng liquid foundation. I'm going to use the Detail Cosmetics Fresh Filter. Huwag yung gagayahin yung mga minsan na napapanood nyo sa makeup videos na direktang nilalagay sa mukha. Mas maganda ilalagay nyo sa likod ng kamay nyo o kaya kung anumang palette. Ang magandang gawin nyo para i-apply yung foundation, i-prime nyo muna yung brush nyo. Anong ibig sabihin ng ipa-prime? Yung lalagyan nyo na ng product, yung brush nyo. Maganda yung pina-prime nyo muna yung bristles ng brush nyo. Ganyan, nilalagyan nyo na siya ng product kasi nadidistribute evenly dun sa bristles ng brush nyo yung product. Okay? So, magiging pantay din yung pagkaka-apply nyo sa mukha nyo. Focus muna kayo dito sa gitnang part ng face nyo. Okay? Dito sa may cheeks, usually, dun sa matataba or makakapal na parts ng face nyo, yung makakapal na skin. And then, tsaka nyo siya i-blend out outwards, palabas. Tapping motion lang. You can use a sponge, pero mas brush user kasi ako ngayon. Pero kung gusto nyo gumamit ng sponge, go lang. Dapat lalagyan nyo rin yung leeg nyo para magpantay yung kulay nila, para hindi parang nakalutang yung mukha nyo. Now, whatever's remaining on the brush, ilalagay ko na yan dito sa noon natin. Ito kasing noon natin, bukod sa maliit na part lang siya ng face nyo, mas manipis yung skin natin dyan. And it requires lesser product compared dito sa may center ng face natin. Of course, if you feel you have to add more products sa noon nyo, go lang, mag-apply lang kayo katulad nito. Yan, dagdagan ko lang siya ng konti. And minsan, dinadaanan ko na rin yung lids ko, ganyan. Pero yung iba, usually, hindi nila nilalagay yung eye area nila kasi concealer yung nilalagay nila. Pero ako, naglalagay na ako ng ganyan sa eye area ko. Tapos, pagka-feeling ko, kailangan pa niya ng konting concealing or coverage pa, tsaka lang ako naglalagay ng concealer. Ngayon, after nyong maglagay ng foundation, tapos nakikita nyo, meron pa kayong mga kailangang i-conceal. Diyan napapasok yung concealers nyo. Pag ang i-conceal nyo, yung mga dark marks or mga blemishes sa face nyo, hanapin nyo yung sakto sa skin tone ninyo. Tapos, pag dito naman sa my eye area, mas maganda na medyo light ng konti sa skin tone nyo. So, ang gagamitin ko naman as my concealer, yung kapartner ng Detail Cosmetics Fresh Filter Foundation, yung Fresh Filter Concealer. Pero of course, you can use any other concealer that you want. Then, ipa-prime ko din yung brush ko. This is a concealer brush from Dala. Then, tsaka natin lagyan yung mga areas na kailangan pa ng concealing. Ang tawag dito, spot concealing. Kapag mas precise yung pag-apply nyo, yung talagang area by area, yung maliliit na area
areas lang yung fino-focus nyo ng pag-apply na ganyan, mas mako-conceal siyang maigi. It takes more time nga lang. Tandaan nyo rin na less is more sa pag-makeup. Mas maganda yung unti-unti yung paglagay and then i-build up nyo na lang yung coverage kasi yung marami kayo agad ilalagay tapos babawasan nyo, mas mahirap i-manage yung ganon. Tapping motion lang, mas maganda at mas seamless yung pagkaka-blend ng base nyo kapag kaganyan lang yung motion na ginagawa nyo. Now, for the eye area, usually para sa akin okay na yan, pero pakita ko lang sa inyo kung paano maglagay ng concealer dyan. I'm going to use hydrating concealer. Today, I'm going to use this Natural True Textures Concealer. Naglagay na ako dito. Ayan, i-prime nyo lang ulit yung brush nyo. And then, mag-focus kayo doon sa may hollow ng inyong under eye. Okay? Hindi nyo siya kailangan i-apply sa buong yan. Focus nyo doon sa may maitim or doon sa parang may lubog. Doon nyo siya i-focus. Nakita nyo, mas nag-brighten na itong eye area ko na to compared dito. And then, whatever's remaining on your brush, pwede nyong ilagay yan sa lids nyo. Lalo na kung meron kayong discoloration dyan. Tapos, pwede na rin itong magsilbi na base para sa paglagay nyo ng eyeshadow. Ngayon, pwede na kayong mag-set ng powder. Eh, Miss Ding, bakit yung iba nakikita ko naglalagay sila ng mga cream or liquid bronzer, liquid contour, ganyan. Naglalagay silang cream blush, liquid blush. Actually guys, para sa akin para sa akin lang. Hindi siya talaga para sa beginner, okay? Ang tawag sa paglalagay ng cream or liquid bronzers and contours, wet bronzer, wet contour. Kung gusto nyong matutunan kung paano yung wet contouring, wet bronzing, yung maglalagay ng mga cream or liquid blush, mag-comment kayo sa baba kung gusto niyo. Kaya ngayon, after nyong ilagay yung foundation at concealer nyo, pwede nyo nang iset ng powder yan. Pero bago ko gagawin yan, gagawin ko muna yung kilay ko. Gagamitin ko lang tong eyebrow gel mascara ko na to. This is from Bay Free. Sobrang favorite ko to. Ang gagawin nyo muna dyan, iba-back comb nyo, pabalik yung lagay ng product, ganyan nakikita nyo pabalik, para ma-coat lahat evenly, and then tsaka nyo siya i-brush pabalik into place. So, kung sa mga beginners talaga, hindi ko agad nire-recommend yung mga ganitong liquid eyebrow pen. Mas gusto kong isuggest ang mga eyebrow pencil. So, I'm going to use this one from JMCY. Lalagyan ko lang yung mga kalbo-kalbong parts sa kilay ko. Magdodrawing lang kayo ng hair-like strokes, kaya maganda na manipis lang yung pangkilay na gagamitin ninyo. Tapos, mas i-concentrate nyo ang pigment dito sa may tail part or sa buntot ng kilay ninyo, okay? Laging dapat mas makapal dyan. So, pwede nyong i-define pa. Miss Ding, bakit mas makapal dapat dito sa may tail part? Kapag tinignan nyo ang natural brows nyo, ito wala pang product yan, mas manipis siya talaga dito sa inner part, yung kilay natin, and then mas makapal dito yung buhok. Kaya nga, usually, kapag nakikilay tayo, i-blend out pa natin dito sa may inner area. Para mas mukha siyang natural. Ayaw natin yung boxed brows na gano'n. So, ayan, nakapagkilay na tayo, at ngayon talagang pwede na tayo mag-set using a powder. So, merong dalawang klase ng powder. Merong loose at merong compact or pressed. Usually, yung mga loose powder, ginagamit talaga sila na pang-set ng makeup nyo. Mga setting powder talaga sila. At ginagamit nyo yan usually sa bahay ninyo. Tapos yung mga compact powder, yan yung mga pwede nyong baunin para pang-retouch ninyo. Pero again, trial and error yan. So, paglaruan nyo lang ang makeup, pag-eksperimentohan nyo lang kung ano yung mas mag-work sa inyo. Mas gusto nyo ba yung loose? Mas gusto nyo ba yung pressed? And of course, hanapin nyo rin yung tamang shade para sa inyo. Pero ako, gustong-gusto kong gumagamit ng mga powder na translucent para hindi nyo na ma-adjust yung kulay ng foundation or concealer na nalagay ko na. Ako, gustong-gusto kong ginagamit to. This one is from ZC Cosmetics. This is a compact setting powder. Translucent siya. Wala siyang kulay masyado. To set my eye area, itong ZC Cosmetics yung gagamitin ko. Bago nyo directly apply yung powder, balikan nyo muna yung base nyo at i-blend out nyo kasi nakikita nyo, nag-crease na siya dun sa lids kasi nga hindi pa siya nasa-set ng powder. Dito sa paligid ng mouth, dapat walang mga nagki-crease dyan, walang namumuo-muo. Kasi once na naset nyo na ng powder yan, ganun na yung itsura niya. I-hold ko siya ng ganyan and then tsaka ko ilalagay yung powder. Mas maganda na thin layer of powder muna. Kasi kapag makapal agad na layer ng powder yung ilagay nyo dyan, pwede siya maging cakey, magugulat or mabibigla yung base nyo. And then for the rest of my face, itong loose powder naman yung gagamitin ko just to show you. So lagyan nyo lang din yung brush nyo, tap off the excess, and then gently apply that or tap that onto your skin. Again, tapping motion lang palagi, okay? I'm just applying that all over my face. And then of course, don't forget your neck, i-blend nyo rin yung powder dyan. Una natin ilalagay ang bronzer. So sa paglalagay ng bronzer, I like to use a big fluffy brush like this one. Ito yung bronzer niya, kukuha lang tayo ng konti. Tap off the excess, lagay nyo sa likod ng kamay nyo, then tsaka nyo ilagay dito. So ang usually na nilalagay ng bronzer, tandaan nyo parang number 3, dito sa may noo, dito sa temples, pababa, dito sa may cheekbones, pababa, dito sa may
ang tawag dito sa may panga, ganyan, and then ibaba niyo siya dito sa may jawline, pababa sa neck. It warms up your face. Parang nabubuhay niya ulit yung complexion mo. Kasi kumpara nyo dito na wala pang bronzer, parang flat looking lang siya, pantay lang yung kulay niya. Tapos nagdadagdag na rin siya ng dimension and medyo na-slim down din niya yung face nyo. So paglalagay ng bronzer, i-blend nyo rin yan sa may hairline nyo, okay? Kung sa tingin nyo na paraming bronzer nyo, daanan nyo lang siya nung powder brush na ginamit nyo kanina. Sa totoo lang, para sa akin, okay na yan kahit na bronzer lang yung nilagay ko, kahit wala ng contour. Pero just to show you kung paano mag-contour, gagawin natin siya today. Dito naman tayo sa contouring part, I'm going to use a smaller, mas precise na brush. Tapos angled siya, kapain yung cheekbones nyo. Ako ito, sa ilalim niyan, dun nyo banda ilalagay yung contour. Ano bang ginagawa ng contour? Ginagaya niya yung natural shadows ng face natin. So usually, kung papansinin nyo, mas cool yung undertone niya or mas neutral siya. Yung bronzer usually warm yung mga shades nila. Bakit kailangan mag-contour? Para ma-define niya yung bone structures ninyo. Again, mas nagdadagdag siya ng structure at ng dimension sa face natin. Ito, pansinin ninyo, na-contour na tong side na to. Compare nyo dito, mas naangat na yung cheekbones ko dito. Tapos mas nagmukha pa siyang payat tignan compared dito. Pag dito naman sa jawline, kapain yung jawline nyo, yung panga nyo, and then sa may bandang ilalim nun, simula dito sa ilalim ng tenga, ayan, dun nyo ilagay yung contour nyo. Tapos, i-blend nyo yan ng pababa. Kapag dito kayo nagko-contour sa may cheeks nyo, ang blend nyo, pataas. Pag dito naman sa jawline, blend pababa. Naglagay na tayo ng bronzer kanina, medyo nag-slim down na siya, pero mas nag-upgrade pa siya and it looks even better nung nag-contour na tayo dito. Tapos, i-contour nyo na din yung nose nyo. Gumagamit lang ako ng malaking blending brush na ganito. Tapos, sinisimulan ko dito, sa may taas, dito sa may umpisa ng kilay, ayan. Biniblend ko lang siya pababa. Tapos, dito sa may nostrils, blend nyo lang ng maayos at dapat konting pigment lang yung ginagamit niyo para hindi naman parang OA na yung inyong nose line. Dapat very seamless at natural lang yung effect niya. Kunin ko lang yung powder ko to blend out the excess dun sa may bandang gitna. And that's it. After kong mag-contour at mag-bronzer, sinusunod ko na yung eye makeup. Usually, hinuhuli ko ang blush at ang lippy. Pero bago ako maglagay ng eye makeup, naglalagay na ako ng setting spray para mag-melt lang lahat ng powder na nilagay ko sa face ko. Today, I'll be using the Popic Overtime Setting Spray. You can use any other setting spray na gusto ninyong gamitin. Pero ngayon, ito yung gagamitin ko. Pag nag-spray kayo ng setting spray, layuan nyo ng konti sa face nyo para mas kumalat yung mist niya. Dito, naglagay lang ako ng eye makeup, ng eyeshadow. Pero kung ayaw niyo naman, kung gusto niyo ng mas simple, pwede namang mag-curl lang kayo ng lashes nyo tapos mascara na. For the blush, of course, yung pinaka-basic din, and that is a powder blush. I'm just going to use a shade na parang pang fresh-freshan lang. This one is from BLK. This is the Soft Glow Powder Blush in the shade Macaron. Gumamit lang kayo ng blush brush. I'm going to use this one from Maurice Joffrin. So, sisimulan ko dito sa may apples ng cheeks ko. Ayan. Dito mismo sa bandang gitna. Kasi nga, I have a round face. So, laging sa sentro lang ng mukha ko fino-focus yung color. Tapos medyo i-blend ko lang din siya ng pababa ng konti. Tapos kung gusto kong medyo malift ng konti, i-blend ko lang siya pataas. Pero titigil na ako dito sa may tapat ng dulo ng kilay. Tandaan nyo na i-blend nyo yung edges. Mas maganda yung parang mini-merge nyo siyang ganun sa bronzer at contour nyo. If you feel the need to add more para mas putok na putok ang blush nyo, go lang. Why not? Ako gusto ko talaga yung halatang-halata yung blush ko. Eto na, dito na tayo sa lips. So bahala na kayo kung anong gusto nyo gamitin. Pwedeng tint, pwedeng lipstick talaga. Ang gagamitin ko lang itong Chuchu Beauty Doll Me Up Lip Crayon. Medyo mataba to. By the way, this in the shade Chick Flick. Actually, dahil makapal na tong Doll Me Up Lip Crayon na to, pwedeng siya na yung gawin yung lipstick. Pero ako ginagamit ko siya lagi as lip liner. For the lipstick, I'm going to use this Spotlight Cosmetics, ang tawag dito, Velvet Matte Lipstick, and this in the shade Rosewood. Pwedeng ito na agad yung ilagay nyo kahit na hindi na kayo maglagay ng lip liner, okay? And then that looks okay na. Pero kung gusto nyo mag glossy-glossy, maglagay kayo ng lip gloss. I'm going to use this Devian Lip Vinyl in the shade Nasty. Kalat ko lang na ganyan. And then, for the finale, maglalagay ulit tayo ng setting spray para lang ma-lock in lahat ng nilagay natin sa face natin. Bahala kayo kung anong setting spray gusto nyong gamitin. Again, trial and error. Hanapin nyo kung ano yung para sa skin type nyo at kung ano yung hiyang kayo. Pinapakita ko lang sa inyo itong mga options na to, pero hindi nyo naman kailangan gamitin yung dalawang yan. So, this is the final makeup look, guys. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Kung para sa inyo, medyo makapal pa rin tong makeup na to, pwede kayong magbawas. Pwede nyo na lang tanggalin yung foundation nyo, concealer na lang. Pwede namang powder lang at blush lang kahit wala yung mga bronzer at contour na yan. Pero pinakita ko lang kasi sa inyo ngayon yung basic na step-by-step complete makeup look, okay? So, ayun na nga guys, simple makeup for beginners. Kung meron pa kayo ibang mga makeup requests, mag-comment lang kayo sa baba. Ayun lang! Hope this helps!